Hello guys, so kumusta kayong lahat? So ngayon ang ituturo ko sa inyo ay tungkol sa may cameo. Kasi ang alam natin sa may cameo is nagka-cut siya. Pero alam nyo ba na ang cameo ay pwede rin mag-drawing at pwede rin siya guys magsulat. So alam ko guys na bago lang to sa pandinig nyo, no? So para hindi na humaba tong video na to, simulan ka agad natin to pagkatapos ng intro ko na to. So sa mga mayroong printing business, ang Cameo ang isa sa mga pinaka-importanting machine na mabibili nyo. Okay, so guys, nagbebenta kami ng Cameo. Kami ang pinakamurang nagbebenta ng Cameo kahit tingnan nyo sa Shopee, kahit tingnan nyo sa Lazada, kahit saan nyo tingnan. Kami na guys ang pinakamura nagbebenta ng Cameo. Tapos maganda pa dyan guys, no, kapag subscriber kita dito sa my YouTube channel ko, mas bibigay pa sa yun guys ng mas mababa. So ngayon guys, may introduce ako sa inyo na isa pa kayang gawin ng Cameo bukod sa pagkakat. Ito nga guys yung pagdodrawing o pagsusulat. Lalong-lalo na guys, no, yung iba kasi ay naghahanap ng mga paraan. Paano raw ba mag-print sa envelope, paano raw ba mag-print sa may folder, paano raw ba mag-print sa mga makakapal na mga papel. So hindi natin kayang gawin yun guys sa mga ordinary printer, no. So ang isa sa mga suggestion, pwede natin siya guys sulatan using Cameo. So paano ginagawa yon? So video, pasok ulit. So guys, syempre ang una natin gagawin muna ay magle-layout muna tayo. Okay, so mag-open tayo ng Silhouette Studio. So pag in-open natin yan, ganito yung magiging itsura niyan. So dito guys, di natin kailangan itong cutting mat. So ang gagawin natin, click lang natin itong panels, then click natin itong page setup. Tapos dito guys, sa may cutting mat, gagawin natin none. Okay, yung media size natin, yung envelope kasi natin, at syempre yung makapal natin na photo paper ay size lang naman nun is A4, no? So A4 na lang yan. Tapos, ang next natin na gagawin, gawa pa tayo ng isa pa. Click lang natin yung plus. Yung isa kasi nating size ay maliit lang siya na sobre. Okay, so click lang natin tong custom. So yung width natin, gawin natin na 4 inches. Tapos yung height natin, gawin natin na 9 inches. Yan, kasi ganyan kalaki guys yung ating sobre. So ito guys yung sobre natin. At ito naman yung ating sa envelope at iba pa nating material sa gagamitin. No? So hindi rin natin guys kailangan ng registration marks. So ang gagawin natin, click lang natin tong view, tapos click natin tong registration marks. Ang gagawin natin, kiklik natin tong off. Yan, so wala na tayong registration marks ngayon guys. So ang gagawin natin ngayon, click lang natin tong A dito. Yan, so text. So lagay natin dito is property of Marlon Ubaldo. Yan, so lalagay na lang natin na ganyan. Tapos liliitan lang natin siya, no, kasi maliit lang naman yung kailangan natin na text. Tapos ilagay na lang natin siya dito sa may bandang gilid. Yan. So bakit natin guys ilalagay sa may gilid? Kasi para hindi halata na hindi siya pantay, no. Pwede rin natin dito sa may kabila ilagay. Yan. So gagawa tayo ng doodle. Okay, para medyo kakaiba naman yung gagawin natin. So again guys, no, dito ako kumuha sa may Creative Fabrica ng doodle art. Kasi guys, kapag ka nag-member ka sa may Creative Fabrica, no, marami ditong design at mga fonts at mga graphic file na pwede mo siyang ma-download at syempre pwede mo siyang gamitin sa yung printing business. Ang kinagandahan mo nun guys, no, hindi ka nag-aalala ng copyright, no, kasi commercial usage allowed. Ang ibig sabihin yan guys, pwede mo siyang gamitin sa yung negosyo. So ang gawin lang natin guys, i-download ko lang to. So ang gagawin natin guys, no, i-extract ko lang siya dito. Yan, so kapag nag-extract na siya guys, ito na siya. So marami tayong klase ng mga file dito. Merong PSD na na-open ng Photoshop at syempre merong JPEG, TIF file. Ito pwede to guys sa macOS. So pili lang tayo dito ng isang maganda-gandang doodle na medyo simple lang, no, kasi matagal talagang mag-drawing to guys. So ang gagawin natin guys, no, idadrag lang natin siya dito. Yan, sa may Silhouette Studio natin, no. So sobrang laki niya. So ang size nito, yung width niya guys, no, gawin nating 7. Yan, para lumiit lang siya. Tapos gawin natin na i-rotate natin siya. So click natin tong object, then click natin tong rotate, tapos rotate ng counterclockwise na 90 degrees. Yan, so lakihan lang natin siya. Again guys, huwag natin isasagad dito kasi hindi na siya masusulatan. So litan lang rin natin dito banda. Yan, so mga ganyan siya kalaki. So ang gagawin natin dito guys, no, i-click natin tong panels, i-click natin tong trace. Tapos gawin natin select trace area. So idadrag natin siya na ganyan. Tapos yung threshold, yan, timplahin lang natin. Yan, mga ganyan siguro. Tapos click natin tong trace. Yan, so kapag inalis natin to, yan yung magiging drawing natin. Yung mga kulay pula na yan, yan yung ido-drawing. Okay, no? So gagawin natin ngayon, click lang natin tong send. Tapos dito guys nakalagay dyan ay auto or no action. So ang gagawin natin guys, i-click natin to, select natin tong sketch. Tapos dito gagawin natin, pipiliin natin yung pen holder.
Tapos ito guys, yung passes 1, yung force, depende sa inyo. So ako 2 na lang ilalagay ko, tapos yung speed is 30. So gawin natin guys ngayon is punta na tayo doon sa may silhouette cameo natin para matry na natin na gumawa ng sketch. So ngayon guys, dito naman tayo sa ating silhouette cameo, no? So syempre ang gagawin natin ay gagamit muna tayo nitong cameo bridge. Yan, para may saluhan yung ating mga materials. Lahat sa mga gumagamit guys ng cutting mat, no, ito ginagamit to para hindi lumaylay. Okay, so sa mga gusto mag-avail niyan, meron kami sa The Printing Shack, no, so PM mo lang kami sa aming page. So ang gagamitin natin guys, imbis na yung auto bleed natin, aalisin natin to. So ito guys yung gagamitin natin. Ang tawag dito is pen holder. So pinasadya ko pa talaga to guys, no, sa gumagawa ng 3D printing. So makikita nyo dito na meron siyang logo. Yan, meron siyang logo ng The Printing Shack. Yan, PS. So meron siyang takip sa ilalim, alisin lang natin yung takip. Tapos ilagay lang natin tong ballpen. Mga ganyan lang guys yung naka-uslit. Tapos ito sikipan to eh. Yan, pwede natin siya sikipan. Yan, so kapag nasikipan na natin guys, no, so pwede na natin siyang isalpak doon sa may holder 1 o doon sa nilalagay natin ng auto blade. Yan, tapos ilalak natin syempre. So again guys, wala tayong cutting mat na gagamitin dito kasi ang mga materials na gagamitin natin ay makakapal. So ito yung sinukat natin kanina, ito yung maliit na envelope o sobre. Ito yung makapal 300 GSM na photo paper. Tapos ito yung ating folder. Tapos ito yung ating envelope na brown. So ang next na gagawin natin, syempre itong ating brown envelope. So lalagyan natin siya ng kalang sa may ilalim, no? Kasi pag di natin nilagyan ng kalang, ganito yung mangyari. Yan, so malambot siya kaya nasisira yung ating sulat. So set up lang natin to, then i-feed na natin siya. Okay, so bakit natin dito lalagyan? Guys, kasi live natin itong ginagawa itong mga vlog na to, no? So meron talaga mga pagkakamali dito na hindi natin talaga maiwasan, kamukha nga nun. So lalagay natin dito na lang banda. So kung paano siya ma-align sa gusto nyong lugar. So trial and error nyo na lang guys sa may Silhouette Studio. Importante dito guys ay masulatan natin tong ating brown envelope, no? So i-click ko na yung send. So ito guys yung ating nagawa. Yan, nakalagay property of Marlon Ubaldo, no? So again guys, para siya may lilipat dito or kung saan nyo mang gusto dito. So trial and error nyo lang guys sa may Silhouette Studio, no? Importante dito guys na sulatan natin tong brown envelope. So ang next naman natin guys, susulatan itong folder na to. Yan, so kung may mga file kayo na importante, di ba, dito natin nilalagay, pero hindi to guys na piprintan. So para malagyan natin siya ng label, so ang gagawin natin ay gagamit tayo nitong pansulat o pen holder. So sa mga nagtatanong, klaseng pen yung ginamit ko, ito lang guys, no, HBW lang. Kung may mas maganda kayong pen dito, mas maganda yung kalalabasan. Click lang natin yung send. So ito guys yung ginawa natin dito sa ating folder, no? So kapag ka-printer gagamitin nyo, imposible nyo ito maprintan. Yan, so nasulatan natin siya, property of Marlon Ubaldo. Again guys, no, adjust nyo na lang dito, no, kung saan nyo gustong ilagay yung inyong mga sulat. Okay, ang importante dyan guys, nasulatan natin yung folder. Then ito rin guys, no, nasulatan rin natin to. Itong sobre lang na ordinaryo. Yan, so property of Marlon Ubaldo. Tapos kanina nagta-trial and error ako. So ito guys yung nagawa ko. Isang art, yung mag-ina ko. Yan, ginawa ko siyang art. Di ba? Ballpen yan guys, ballpen yan. So mapipeki nyo yung mga tao na sinabi nyo din drawing nyo to, pero ang totoo, gumamit lang talaga tayo ng cameo. And syempre ang pinakalas natin guys na gagawin, no, yung doodle natin na kinuha natin sa may Creative Fabrica. So adjust ko lang to ulit. Yan, ito medyo matagal guys mag-doodle. So ang gagawin ko guys ay kiklik ko na ngayon yung send para mag-doodle na siya dito sa ating 300 GSM na photo paper, no. So sobrang kapal nito guys, hindi to advisable na fini-feed sa mga printer, no, kasi masisira yung mga printer nyo. Okay, so click na natin guys yung send. So again guys, ito yung mga nagawa natin. Ito yung sa brown envelope. Yan, so nasulatan natin siya. So nasulatan ko rin siya sa may likod, no. So again guys, live natin tong ginagawa. At isa lang yung guys yung materials ko, no. So kapag nagkamali ako, inuulit ko lang sa may kabila. Then ito, nakagawa tayo ng folder. Then itong ating sobre. So nalagyan rin natin siya, nasulatan natin siya. Makikita nyo na ang ganda ng pagkakasulat sa kanya. Tapos gumawa rin tayo guys itong art na to. Yan, so from dito, naging ganito siya.
Okay, then yung pinakalas natin, syempre papakita ko sa inyo. Doodle na ginawa natin, yung makikita nyo na meron pa siyang mga blot ng mga ballpen, no? Kasi ballpen talaga yung pinangsulat dito. And makikita nyo na ang ganda-ganda na magkaagawa sa kanya, no? So mas maganda to kaysa pinrint natin, no? So iisipin ng mga tao na parang dinrawing natin to, pero ang totoo ginamitan natin siya ng cameo. Yan, so makikita nyo na talagang detalyado siya sa doodle. Yan, so itong doodle na to guys, no, again dinownload ko sa may Creative Fabrica. Yung Creative Fabrica kasi guys, again, nag-over sila ng mga million templates, graphic file, and fonts na pwede mong gamitin sa printing business mo nang hindi ka nag-aalala sa copyright, no? So sa mga gustong mag-avail ng Creative Fabrica at nag-offer sila guys ng free trial. So guys, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to para matry mo muna siya guys, no, bago ka mag-subscribe ng tuluyan dito sa may Creative Fabrica. So again guys, ito pakita ko ulit sa inyo yung ating ginawa na doodle using our Silhouette Cameo. So ito guys, pen holder na to, no? So nagbebenta kami dito sa may The Printing Shop. Kung gusto mong bumili nito, no? So PM mo lang kami sa aming page. Talagang pinasadya ko to guys, so may gumagawa ng 3D printing. Okay, so meron pa akong isang blade dito. Ito nga yung ginagamit natin na auto blade. So ito guys, nagbebenta rin kami nito, itong auto blade ng Cameo. Tapos meron pa dito isa pang blade na sigurado matuturo ko rin sa inyo sa mga susunod na vlog, no? Ito yung tinatawag na ratchet blade. Yan, so ito guys, specialty blade rin to. Ito yung ginagamit natin sa mga makakapal na materials like leather, balsa wood, acrylic, at kung ano-ano pa guys sa mga makakapal na materials, no? So pinag-aaralan ko pa siya paano siya gamitin, no? Kasi bago lang rin sa akin to, itong blade na to, no? So siguro sa mga susunod na vlog mafi-feature na natin to. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshop@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.